took them only about 5 decades para gawin ang lahat ng ito. At ngayon, first world na sila. Bilang unang pasabog para sa ika-20th anniversary ng ating programa at kwentuhan, KMJS, lumipad po ang aming team dito sa tinawag nilang Land of Dreams ng ating mga kababayan sa disyerto. Hello, love, Dubai! Ang taas! 828 meters, 160 levels. Ito ang tallest man-made structure sa buong mundo. Ayan na yung Burj Al Arab. Ang kaisa-isang 7-star hotel sa buong mundo. Let's do what the Emiratis do. Sasakay tayo sa isang private yacht. Shala! Maganda, marunong sila. Oo. Hakuna Matata! Yun lang alam ko. Hindi sila mabaho. She wants more. Oh, you want more? Oh! Aray ko! Diyos ko, kinagat ako. How do you ride camel? Medyo wild yata itong sa akin. Diyos ko, Day! Wala siyang preno! Ay! Free fall ito! Ah! Oh my God! Ah! Only in Dubai, the biggest and the heaviest gold ring in the whole world. OMG! Totoo nga, may mga damit na gawa sa ginto. Sino naman magsusuot nito? Around $32,000. So tingnan natin how much in pesos. It's 1.8 million pesos. Katumbas na ng isang house and lot. Ngayon lang ako nakahawak ng gold bar. 220 to 222 million pesos lahat-lahat. Nakakatuwa makita yung kanyang pangalan, no? Michael Cinco, Dubai. Yung anak nung may-ari ng Swarovski, ikaw yung gumawa ng gown. Viral din yung wedding dress niya. So siguro to sabihin ko, mga 5 million to? More. Oh my God, dali ka na, uwi na tayo. Isuot mo kayo. Ay, suot ko, dali. Kanya-kanyang trip lang ho yan. Ang bigat lang sa totoo lang. Sa aking mga kinasasakupan, nasaan ang sagala? Tara! Pwede ba namin makita kung ano itsura mo pag walang glasses? Meron palang Pakistani na ang tatas magtagalog. Ikaw, Tagalog, Bisaya? Ilocano. Ilocano. Kuripot kami. Manila, Ediwaw. Bisaya, Matapang. Ilocano, Kuripot. Pasensya ha? Charot lang. May tatlong baby akong nakita. Yun Manila. Basta ba may sampay, may Pilipino? Para tayong nasa Pilipinas lang So parang bed space lang talaga. Magkano ang upa sa ganitong space? 600. 600 dirham. 600, yes, Mahal Kaya budget lang muna. Hindi nila alam ang hirap ng buhay. Masarap lang po yung salitang abroad. Pero in reality po kami na nandito, it's... Ang bumubusog ngayon sa mga taga-Dubai, sinong mag-aakala na nooy walang-wala ang restaurant owner kasi ngayon na si Jennifer, dati pa lang basurera. At the age of 5 years old, nagbabasura kami bago pumasok sa school. Yun yung aming kinabubuhay. Paanong mula sa pagiging basurera, kumikita na si Jennifer ngayon ng humigit kumulang 16 million pesos kada buwan? Naalala ko kasi yung sobrang hirap namin noon. You're Jessie from here on. Hello, love, Dubai!
na ba kayo ng buhawi katulad ng rumagasa sa isang barangay ng Nueva Ecija na sa lakas nito, nasira pati ang Camp Pinpin na bagong tayong compound ng sikat sa social media na Kapinpin Brothers. Kapag umuulan, bumubuhos! Ganyan din maihahalin tulad ang swerteng dumating sa magkakapatid na online content creators na kilala sa tawag na Chief Allen, Sir Gabin at Captain Kelzy. Papa, nagsisimula pa lang tayo. Ang Kapinpin Brothers. Sa simula nga ng 2024, ipinakita nila sa atin ang katas ng kanilang pagva-vlog, ang dream house na regalo nila sa kanilang Mama Beth, ang Camp Pinpin. Meron itong swimming pool, jacuzzi, home theater at glass house. Nakikita mo kayo na to. Ito regalo ko sa'yo sa atin ito. Pero makalipas lang ang kalahating taon, ang Camp Pinpin, ganito ang sinapit. Pati yung gate, naku po. Ang kanilang automatic gate Naglag na ako. nasira. Asa sila kayo sila mama? Sila mama, tingnan ko. Ang mga gamit sa billiards area nilipad. Pati yung court. O yung bilyaran. Ano ko? Biglang gumanon lang, isang umulan. Biglang ikot. Ayun ang sa kagad doon, wala pa 30 seconds yan. Ang kubo tumaob. Tinaupar yung kubo. Sira yung kubo yun. Kahit easy tayo, hindi natin mababangon yan. Ang Camp Pinpin kasi kasama sa mga bahay na winalis ng buhawi nitong August 2 sa barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Nagsimulang ordinaryo lang daw ang araw na yon. Buong maghapon po, sobrang init. Tapos, nung bandang 3 to 4 po, umulan na po. Ayan, parang ganyang ulan lang po. Sobrang Mahangin muna. Mahangin, ayun. Bago pa nangyari ang trahedya, ang best friend ni Sir Gabin na si Louie nagva-vlog sa harap ng bahay. Sobrang lakas ng ulan dito, mga partner. Kasi po, ang tawag nila sa akin dito, reporter nila. Sabi ko, i-vlog ko nga to kasi lakas ng ulan. At kung makikita nyo sa weather forecast na ito, ay sobrang lakas po ng ulan, mga kaibigan. Ayan ho. Grabe oh. Naririnig nyo ba? Ayan ho, makampas yung sobrang lakas po ng ulan. Grabe. Ang hindi nila inasahan, mas lalakas pa pala ang bugso ng hangin. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas. Sabi ko, hindi normal ah. Parang may instinct sa akin, pumasok ka sa loob. Napakalakas. Sobrang lakas. Ayun oh. 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 Nung oras na yun, hindi ko pa nakikita yung mga nadadamage or nililipad. Pero napakalakas kasi gumagano yung pinto. Sina Gabin at Allen na mahimbing naman noong natutulog, nagising at lumabas sa kani-kanyang mga kwarto. Nagising ako sa may, sa kami. Manit, grabe to. Napakalakas ng ipo-ipo. Sa kabila, yung akasi na yung malaki. Ha? Ay, bali nga. Akasi yan. Wala si mama dito. Check natin, baka may mapana. Parang may bumagsak sa bubong ko na sobrang lakas po talaga. Parang puno na bumagsak po. Tapos parang inaangat niya po yung bubong talaga. Ang ilang mga pangyayari habang nananalasa ang buhawi, nakunan ng CCTV. Sa video, makikitang umuulan na sa labas pero kalmado pa ang hangin. Ilang segundo lang, biglang namuti ang paligid.
Tila itinutulak ng napakalakas na hangin ang gate. Pagbukas ng tarangkahan, tumama ito sa alulod ng parking area. Nakakatakot nga po dahil yung gate po namin, ang kaya po niyan is 1,200 kilogram. Pero binuksan lang po yung gate namin na 1 segundo. Ganun lang po siya kabilis. Yung poste po dun sa may kanto po, sumabog. Maapoy po siya habang umuulan. Kita rin sa wide shot ng CCTV, si Louie na mag-isang nagva-vlog. Paglabas ko po, kulay puti na po yung nakikita ko. Sabi ko, uy, ano po ang ginagawa mo? Sabi ko ganun. Eh, yun nga, parang nagulat na rin po siya, nataranta rin siya. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas! Ang gamit sa loob ng compound, parang winalis ang kampinpin na ilang taon nilang pinag-ipunan sa loob lang ng 5 segundo. Nasira. Check ko glass house. Maswerteng hindi nabasag ang kanilang glass house. Pinagpapasalamat ko na lang, walang napinsala kasi yung kahit yung ibang mga kasama namin dito, parang tinangay daw sila. Simulan lang na malakas, pero yung paghampas, mga 5 segundo lang. UP lahat eh. Tingnan mo yung nangyari sa sa may billboard ni Sir, UP yung mga tubo. Ayan o, hindi bagsak, UP. Iniisip namin, kami lang baka ako'y natamaan. Nung tiningnan po namin, nagulat po kami. Ang kanilang mga kapitbahay, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng buhawi. Pero okay lang po kayo. Nagulat nga po ka, para ipo-ipo eh. Ito din bagsak kila Sir. Ang tricycle naman ni Joel, muntik na raw tangayin. Ito, yung motor ko, ito yung posisyon. Tinulak po yun na kaya papunta doon. Ang pinakamatandang puno sa kanilang barangay na nakatindig sa bakuran ni na Susan, hindi rin pinatawad. Ito yung puno ng mangga na nabuwal. Kung papunta rito sa bahay namin, sigurado tinamaan yan. Sira na naman yung bahay namin. Sa dami ng bagyo nagdaan dito, puro sanga lang ang nasisira. Ito nga lang ang talagang parang magic. Once upon a time, may disyerto sa gitnang silangan kung saan ang tanging matatanaw, puro buhangin. Buhangin here, buhangin there, buhangin everywhere. Pero sinong mag-aakala na makalipas ang ilang dekada mula sa disyerto, umusbong ang isang napakayaman at napaka-progresibong syudad. Ang mga gusali rito ngayon, heto, nagtatayugan at futuristic pa. Habang ang pamumuhay, napakarangya. Kaya nga ba binansa ganito ngayong playground of the rich and famous? Ano yung kotseng yan? Kotse ginawang amphibian po yan. Wow, kotse siya na pwede rin sa dagat. At napakalaki ng koneksyon ng bansang ito sa ating mga Pilipino dahil dito rin napili ng daan-daan libo nating mga kababayan na makipagsapalaran sa pag-asang dito sila makakatikim ng mas maginhawang pamumuhay. Welcome to Panadero! To the highest level ang trip natin ngayon. Ang taas talaga nito, guys. Sa tinaguriang City of Superlatives ng United Arab Emirates o UAE. Kung saan makikita ang pinakamatatayog. Mula po rito sa pinakatuktok ng Burj Khalifa dito sa Dubai, Ikayam Jayes na yan! Yay! Pinakamamahal! Bawat isa nitong gold bar na ito, 4.4 million plus ang presyo. Because there are 50, 220 to 222 million pesos lahat-lahat. At pinaka-bongga! So siguro to sabihin ko, mga 5 million to. More. My God, More than halika that. na, uwi na tayo. Sasabak din tayo sa wild adventures from the big city to the desert. Ay! Diyos ko, Day! Wala siyang preno! Oh my God! We want to stay alive, Sarman. We will be alive. Come on.
Aray ko! Diyos ko, kinagat ako. Nakaka-nervyos ha. Medyo wild yata itong sa akin. Oh yeah, it's heart-shaped now. Kapuso. Kapuso mo, Jessica Soho. 2 hands. Ma'am, 2 hands daw. Okay. And lean back. Ngayong 2024, bilang bahagi ng nalalapit na 20th anniversary ng Kapuso Mo Jessica Soho, lumipad ang aming team sa kauna-unahang pagkakataon sa Middle East. At dito, napa Hello Love Dubai! 9 na oras mula Maynila, narating ng aming team ang isa sa mga city o emirate ng UAE, ang Dubai. Dito, aakalain mong nasa Pilipinas ka pa rin. Saan ka man kasi lumingon, may Pilipino. Ang first stop sa ating Dubai adventure, itinuturing na isa sa icons o simbolo nito. Ito lang naman kasi ang pinakamataas na building sa buong mundo. Ang walang kapares na 2,717 feet na Burj Khalifa. Ang Burj Khalifa may 163 floors. Sa dami ng bintana nito, aabutin daw ng 3 buwan bago malinis ang lahat ng ito. Para marating ang tuktok ng world's tallest building, sasakay tayo sa fastest elevator sa buong mundo. 10 meters per second. So, hindi natin namalaya, nasa 62nd, 3, 4, 5 floor na tayo. Papap talaga yung tenga mo. Okay, so nasa 125th floor tayo. Just like that. Hello, everyone. Okay, hello. Here we go. We're in the highest balcony in the world. Ang taas! Parang milagro sa disyerto. ...828 meters, 160 levels. Ito ang tallest building at tallest man-made structure sa buong mundo. Matagal na niyang napag-iwanan yung Empire State Building sa New York, yung Petronas Tower sa Malaysia. From this vantage point, makikita yung pinakatuktok niya. You know, yung puti na parang needle point na lang na umiilaw-ilaw. Sa loob ng Burj Khalifa, may observation decks, hotel, pati na mga residential unit o condo. Mga magkano kaya, Camille, pag gusto mong tumira Actually, dito? ma'am, when the Burj Khalifa opened, 48 hours. The Burj Khalifa residence was sold out just only in 48 Wow, hours. ang dami nilang pera, no? Exactly. Pero can you give us an idea magkano? It's just approximately 500,000 US dollars. Dirhams. Tumaya na tayo sa loto para pwede tayong tumira dito. 2004 daw nila sinimulan itong building na to. By 2010, dun pa lang sila officially nagbukas. Marami daw po sa mga gumawa dito, mga manggagawang Pilipino. Hello, hi. Marami rin kaming nakilalang mga Pilipino na dito nagtatrabaho. Wow! Ang swerte nyo naman, ang trabaho nyo sa tuktok ng pinakamataas na istruktura sa buong mundo. Ano ba pakiramdam nun? It's a privilege to be here and representing as a Filipino. And also, it feels like home kasi ang daming kabayan dito. Dito sa Burj Khalifa, itaas nyo pa ang watawat ng Pilipinas. Yes! Hindi lang daw basta icon ng Dubai, simbolo rin ito ng mataas na ambisyon ng mga Emirati. Mahirap paniwalaan na 5 dekada lang ang nakararaan, lahat ng matatanaw dito. Puro disyerto. Nung panahon na sinimulan ng Dubai na gawin ang lahat ng ito, malayong maunlad ang Pilipinas. It took them only about 5 decades para gawin ang lahat ng ito. At ngayon, first world na sila. Nakakainggit nga lang, inggit much, sabi nga ng mga bata. Kasi kung nagawa nila, sana magawa rin natin. Susunod! At dahil tayo'y nasa Dubai, kung saan nakatira ang ilan sa pinakamayayaman sa buong mundo, let's do what the Emiratis do. Sasakay tayo sa isang private yacht.
Shala! Dubai has the biggest, largest, everything. Pati Ferris wheel nila. Bigger than the London Eye or even sa Singapore. Come on. Aray ko! Diyos ko, kinagat ako. Hey, you Jabbar, ha? Kala ko magkaibigan tayo. Muntik mong baliin yung daliri ko, ha? Ay! Diyos ko, Day! Wala siyang preno! Ay! Free fall ito! Susunod! Nakakatuwang makita yung kanyang pangalan, no? Michael Cinco, Dubai. Yung anak nung may-ari ng Swarovski, ikaw yung gumawa ng gown. Viral din yung wedding dress niya. So siguro to sabihin ko, mga 5 million to? More. Oh my God, More than dali ka that, na, uwi na tayo. Isuot mo kayo, Ay, dali. suot ko, dali. Kanya-kanyang trip lang po yan. Ang bigat lang sa totoo lang. Sa aking mga kinasasakupan, nasaan ang sagala? Tara! Pwede ba namin makita kung ano itsura mo pag walang glasses? Susunod! Only in Dubai, the biggest and the heaviest gold ring in the whole world. OMG. Totoo nga, may mga damit na gawa sa ginto. Sino naman magsusuot nito? Around $52,000. So tingnan natin how much in pesos. It's 1.8 million pesos. Katumbas na ng isang house and lot. Ngayon lang ako nakahawak ng gold bar. 220 to 222 million pesos lahat-lahat. Nasa kanila. Bugtong-bugtong! Ang balat ay kulay luntian o green, pero ang laman, dilaw. May kalakihan, ngunit masarap kainin at malinamnam. Sirit, ang prutas na napapanahon ngayon, avocado. Ang lamang ng prutas na ito, haluan lang ng asukal, gatas at yelo, ayos na ang buto-buto. At sa mga nagki-crave dyan, sakto, tumpok-tumpok at bagsak presyo ito ngayon sa mga bangket at palengke. Season na naman kasi ng avocado. Sa 4 na ektaryang farm na ito sa Maragusan, Davao de Oro, may 50 puno ng avocado, kung saan nakaka-harvest si Jake ng 300 kilos kada linggo. 2 klase ng avocado ang namumunga rito. Ang evergreen na kulay berde pa rin ang balat kahit pahinog na, at yung tinatawag na binotilya, pabilog ang hugis at kulay violet ang balat. Ang lasa ay magkaparehas lang naman. Bago akyatin ang mga nagtatayugang puno na 30 feet ang taas, may itinali munang lubid si Jake sa kanyang bewang. Ang kabilang dulo naman ng lubid, nakatali sa bukag o basket. Pagpunta namin sa taas, nihila namin yung basket pa itaas para may lalagyan ang avocado namin. Dahil karamihan sa mga bunga ng avocado nasa dulo ng mga sanga, para maabot ang mga ito, gumamit si Jake ng sibut o panungkit na gawa sa kawayan. Kapag puno na itong basket, mahirap na babalansihin, kaya binababa na to. Ang mga napitas na avocado, paborito raw nilang gawing lamaw. Ang laman ng avocado, binudburan lang ng asukal, powdered milk, at pwede na siyang kainin. Masarap ang lasa yung avocado, parang ice cream. bago naman ibagsak sa palengke ang kanilang ani. Classify namin yung avocado, yung class A, yung malaki, makinis siya. Yung class B, yun yung maraming gasgas at maliit. Naibebenta ito ni Jake mula 35 to 50 pesos kada kilo, depende sa laki at kalidad. Sabi ng customer namin, presko at may lasa. Masarap kasi fresh from the farm.
Green gold, yan ang tawag sa avocado ngayon dahil malaking dolyares ang kinikita ng mga nagtatanim nito sa mga bansang katulad ng Mexico at Chile. Mataas kasi ang demand para sa avocado sa Amerika dahil itinuturing itong health food. Yun nga lang, matakaw sa tubig ang puno nito, kaya pinagmumulan din ito ngayon ng tagtuyot o drought, pati na ng gulo sa pagitan ng mga gang o mga sindikato. Sa mga bansa na katulad ng Canada, ng Russia, hindi siya tutubo doon. Sa mga bansa na yon na may mga snow, hindi kaya ng avocado mag-survive. Samantalang dito sa atin, wala itong kahirap-hirap na tumutubo at namumunga. Kaya dito sa FB Harrison Street sa Pasay, pinipilahan ang hindi tinitipid na serving ng avocado con yelo ni Ian. Marami kasi itong avocado. May dagdag na ibang sahog at yelo. Masustansya kasi prutas to eh. Swak-swak sa budget. Kinaaaliwan din ng customers ang bilis ni Ian sa pagtakal ng avocado. Pag dinumog ako, para mabilis mabawasan ng tao, kaya binibilisan ko. Tsaka kabisado ko na rin kasi ang galaw, kaya hindi na ako natatarantak. Kada serving ng avocado con yelo, mula 60 to 100 pesos, depende sa laki. Sa mga nagtataka kung hindi ba nalulugi si Ian, gayong napakagalante niyang magsahog ng avocado, ang sikreto, yung kay Ian, mura lang daw kasi niya itong nabibili sa Divisoria. Gabi pa lang, namamakyaw na si Ian ang gagamiting avocado. Yun daw, mahihinog pa lang kinabukasan. At ang teknik para malaman ito, pinipisil-pisil. pag hinog na talaga siya, ayun o, bumabaon talaga siya. Pag hilaw pa siya, hindi talaga siya nabaon. Kinabukasan, mano-mano niyang kinutsara ang laman. Siyam na tab ang pinrepair naming avocado. Ang bawat isang garapon, 7 kilong avocado. Dahil sa avocado con yelo ni Ian, kumikita siya ngayon ng libo-libo kada araw. Pinakamalaki, 6,000. Napag-aral ang 4 niyang mga anak. Lumago ang kanyang negosyo. Pero ang avocado, hindi lang pang merienda. Si Chef Rico, hindi sayote o papaya ang isinasahog sa kanyang tinola, kundi avocado. Naubusan ako ng sayote at papaya. Ang natitira na lang sa puno ng aming probinsya ay ang avocado. Kaya naisipan ko itong ilahok sa tinolang manok. Sa paggawa ng tinola sa avocado, naggisa muna siya ng sibuyas, luya at bawang. Inilagay ang manok, tinimplahan ng patis, dinagdagan ng chicken stock. Ang gagamitin nating kaldo yung hugas bigas, mas malinamnam. Dahon ng sili at malunggay. Ang sangkap na avocado. Ilalagay na natin ang ating manibalang na avocado. Nasa kalagitnaan siya ng hinog at hilaw. Tinolang kakaiba. Tamang-tama sa tag-ulan. Kakaiba yung lasa niya, masarap siya. Compare mo sa papaya, medyo may kapaitan ng konti, masarap, malinamnam. Masyado siyang ma-fiber. May lahi kaming diabetic, so pang-control din ng blood sugar. Maraming vitamins and minerals ang taglay ng avocado. Ang number 1 dito ay yung potassium para i-regulate ang normal blood pressure. Ang taglay na cholesterol nito ay tinatawag naming plant cholesterol. So it's a good fat na tumutulong upang alisin sa blood vessels natin ang bad cholesterol. Swerte talaga tayo rito sa Pilipinas. Saganang-sagana sa avocado. Hindi na natin kailangan pang pag-awayan katulad ng nangyayari sa mga bansa ng mundo na ini-export ito. Dito, ang masarap na avocado, walang kahirap-hirap na masusungkit at matitikman from the yard to the table to the tiyan. Tara na sa Davao kung saan bumabaha ng durian sa kanilang Kadayawan Festival. Nangangamoy fiesta ngayon sa Davao City.
Kasabay kasi ng kanilang Kadayawan Festival, ang panahon kung kailan hitik na hitik sa bunga ang itinuturing na King of Fruits. Tumpok-tumpok sa mga kalsada, ikinakariton sa mga terminal, at kaing-kaing na itinitinda sa mga fruit stand. Bago narating ng Dubai, ang tinatamasang estado ngayon, isa lang itong maliit na fishing village. Noon, pangingisda o pagsisid ng perlas ang pangunahin nilang hanap buhay noon. Matindi at malupit ang kanilang klima. Pumapalo ng mahigit 50 degrees Celsius o higit pa kapag tag-init. Kaya naman ang pag-usbong ng isang futuristic na syudad sa gitna ng kawalan noon, itinuturing na urban miracle ng modernong panahon. Ang mga gusali rito, nakamamangha. Meron parang isang giant picture frame o ang tinatawag nilang Dubai frame. Habang ang Museum of the Future naman, aakalain mong hinugot sa isang sci-fi o science fiction film. Sunod nating baybayin ang makasaysayang Persian Gulf. At dahil tayo'y nasa Dubai, kung saan nakatira ang ilan sa pinakamayayaman sa buong mundo, let's do what the Emiratis do. Sasakay tayo sa isang private yacht. Shala! Lakas makasosyal! Ang UAE o ang United Arab Emirates may 7 emirates at isa dyan ang Dubai. Langis o oil ang nagpayaman sa lugar na ito pero malapit na raw maubos. Yun nga lang, napagplanuhan nila ito. Kaya unti-unti, nag-shift sila sa tourism. They do everything big time here and in style. Katulad po ng gagawin natin ngayong hapon. Sasakay tayo ng yate at magku-cruise tayo para makita yung iba pang sites ng Dubai. Ang kapitan ng aming yate, kababayan din natin, si Captain Raul, Tubong Sipalay, Negros Occidental. Paano kayo napunta dito, Cap? 99 dito na ako. Graduate talaga ako ng seaman. Tapos, nung una dito is yung tiyuhin ko. So, siya ang kumuha sa akin. Dati na raw siyang kapitan ng yate ng isang royal family dito. Sa mga sheik, 3 years ako doon. Yung dala namin doon, mas malaki, siguro times 5 dito. So yung una niyong amo, yung sheik? Vice President ng Dubai. Kamusta ho siyang amo? Super bait. Magkano ho bang mga ganitong yate? Not na sa bago may balak ko kung bilhin na. Of course, kaya niyo po na bumili nito. Almost 20 million. Dirhams, oo. Times 15. So mga 300 million. Wow. Kamangha-mangha ang mga makakasalubong sa laot. Kotse, oh. Correct. Ano yan? Ano yung kotseng yan? Kotse, ginawang amphibian po yan. Wow, kotse siya na pwede rin sa dagat. Yes po. Nagagawa naman talaga ng pera, oh. Correct po. Ayun naman, mga nagpa-party din sila. Ay, ang sarap naman ng ganitong buhay. Yo! Rapping? Oh, talaga naman. Bongga talaga. From Philippines! Maganda, marunong sila. Oo. Okay. Hakuna Matata! Yun lang alam ko. Yun lang alam kong African word eh. Mula sa yate, tanaw ang iba pang iconic structures at buildings ng Dubai, gaya ng Dubai Eye, ang pinakamalaking Ferris wheel sa buong mundo. Dubai has the biggest, largest, everything. Pati Ferris wheel nila. Bigger than the London Eye or even sa Singapore. Dito makikita may building na twinist, may building na may butas sa gitna. Lahat ng design, pinaglalaruan nila yung kanilang creativity. Dahil karamihan sa makikita rito sa Dubai, disyerto, hindi katulad sa Pilipinas, uhaw ang mga Emirati sa naghahabaan at naggagandahang coastlines o dalampasigan. Ang kanilang naging solusyon, gumawa ng mga isla, man-made. At ang pinakasikat sa mga ito, Huggies Palm Tree, ang Palm Jumeirah. Papasok ko tayo sa may Palm Jumeirah. Yun yung pinakamahal na piece of real estate dito sa Dubai. Tinayo para to attract yung mga Hollywood celebrities, yung mga sports superstars. Big time, all the time. Walang small time dito.
Dito rin sa Dubai matatagpuan ang kaisa-isang 7-star hotel sa buong mundo, ang Burj Al Arab. Ayan na yung Burj Al Arab. Magkano kaya per night dyan, Cap? Nag-start po ng 1,000 dirhams, the cheapest one. 15,000 a night. May rooms po dyan na 50,000 dirhams. Ha? Ang disenyo ng Burj Al Arab namumukod-tangi para itong layag ng isang bangka. The previous ancestors of Dubai started as pearl divers. Parang tribute nila dun sa kanilang nakaraan. Siguro ito yung lesson ng Dubai para sa ating lahat, para sa mundo, na kahit titingnan mo kung gaano sila kamoderno ngayon, kung gaano kabongga yung kanilang mga gusali, yung kanilang syudad, yung kanilang emirate, hindi nila nakalimutan ang kanilang nakaraan. Hello lang, Dubai! Habibi! Sa bahagi namang ito ng Dubai, ang Old Dubai, masisilip kung paano namuhay noon ang mga Emirati. May New Dubai kung saan naroon yung mga moderno at bonggang mga building. Meron ding Old Dubai. Ni-retain nila ito. Parang paalala rin siguro sa kanilang nakalipas. At para marating yon, kailangan nating sumakay dun sa tinatawag nilang water taxi. Ito yung itsura ng traditional na boats nila nung araw na ni-retain na nila ngayon for their water taxis. Narito na tayo sa bahagi ng tinatawag nilang Old Dubai. Narito yung mga souk. Ito, makikita yung mga bilihan ng textile, spices, at syempre, yung gustong-gustong iuwi ng mga Pilipino mula rito sa Dubai, gold. Yung mga Arabo kasi, mula pa nung unang panahon, kilala sila bilang traders. Narito tayo ngayon sa Old Baladia Street. Dito, masarap makipagtawaran. Bundok-bundok at tumpok-tumpok na mga pampalasa ang makikita rito sa Spice Souk. Kabilang ang pinakamahal na spice sa buong mundo, saffron. Doon sa mga mahilig po sa paella o paella, ito po yung nagbibigay ng kulay. Mahal ito kasi nga, kukonti ang maaani nila for every hectare. Oh, that's the flower. How many flowers is that? More than 1,000 flowers. Kaya siya mahal kasi isang hibla kada bulaklak. Ito equivalent to 1,000 flowers and 1 hectare of their plantation for saffron. You can drink this very expensive water. Good Oh for my the God. memory. Oh, really? Yes. Okay. If you drink that, you never know forget me and my shop because you have nice memory with my saffron. Okay. Pinubola niya ako. Pero, okay nga. Very mild. And I give you a small present in the morning, chocolate dates and Okay. almond. Oh my White and God. dark chocolate. Please, as you can try, please. You are such a bad person. You're offering me calories very early in the morning. Magkano naman kaya? About $7 per gram. for $7 best quality. Okay, can I just buy a little? 5 grams. How much? How much? 35 your money. 35 in US dollars? Okay. I'm making for you $30 because you are first in the morning. Oh, buena mano. Buena mano. Buena mano. Shukran. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating Dubai adventure kung hindi tayo makakapasyal sa disyerto at makasama ang mga camel. Nasa countryside tayo ng Dubai at narito tayo sa isa sa kanilang camel farms. Wow, you have a nice place. This is really wonderful. You have 18 camels? Yeah. It's not for racing, it's not for eating, it's not just for petting. All our camels are very calm, they like people. Taong 2016, itinayo ang farm na ito para magsilbing tahanan ng mga camel. 2 taon mula nung ito'y itinatag, binuksan ito sa publiko. Ang namamahala ang Italianong si Luca. What is an Italian doing in Dubai racing camels? I moved here 10 years ago as a photographer, but with my girlfriend 2 years ago, we took this place. It was a farm that was already
existing before. We decided to make it more beautiful and to create a real Emirati and Bedouin experience for tourists. Aba, nabigyan pa ako ng pagkakataon na pangalanan ng isa sa mga camel dito. What is his name? I don't know. You don't know? If he doesn't have a name, you can give it a name. Okay, now you are now Jessie, okay? Kasi wala ka pa raw pangalan, so ako na magpapangalan sa'yo. Jessie! You're Jessie from here on, okay? Oo, meron na akong camel dito. Hello, kinakain niya yung blouse ko. Okay, hi, sorry, wala akong dalang pagkain. Pwede mo raw silang i-kiss. Ang bait naman. Wow. On the nose also. They like. On the nose. Also, the kiss is on the nose? Of course. Oh, come on. Kiss you daw. Hindi sila mabaho. She wants more. Oh, you want more? Oh, ang sweet mo naman. Ang mga camel, itinuturing na cultural heritage ng UAE. Status symbol din ng mga ito. Kung mas maraming camel na pagmamay-ari ang isang pamilya, ibig sabihin, mas mayaman sila. Pero alam nyo ba kung ano ang laman ng mga umbok sa hump ng camel? Hindi pala nila ito imbakan ng tubig, kundi ng fat o taba. Kaya kahit mahabang paglalakbay sa disyerto, kaya nila. If they go in the desert for 2-3 weeks without food or water, they can still take the nutrition from the hump. Here they don't have big humps because we feed them every day, so they don't really need to accumulate fat. Oh, so that's how it goes. If you feed them enough, they will not grow their hump so big. Yes, yeah? Because for them it's an excessive weight. It's like a runner. He doesn't have many muscles because he needs to be light. You fold it, yeah? Dito sa farm, pwede mong maranasang magpakain ng camel. More and more and more. Malalakas sila. Okay, here. Natakaw yung maliit. Is this edible for humans too, or it's just for animals? It's not poisonous, yeah? No. Let me taste one leaf. Tikman natin. Very mild tasting. Kala ko mga lasang malunggay natin, hindi pala. Sorry, I tasted your food, okay? It's edible for humans, eh? Yeah, for sure. For sure. If it is something dangerous, we cannot give it to the animals. Buhay pa naman ako. Na-curious lang ako kaya tinikman ko. Here you go. And look, he's still hungry, ah. Oh, yeah. Ang teknik daw sa pagpapakain sa mga camel, dapat hinahawakan ng mahigpit ang damo sa bandang dulo. Kaso, huli na nung nalaman ko. Aray ko! Diyos ko, kinagat ako. They're trying to grab the food, you know. Yeah. Their teeth are not sharp, No, yeah? camels, they don't easily harm people with their teeth because they don't have complete teeth. Hey, you Jabbar, ha? Kala ko magkaibigan tayo. Muntik mong baliin yung daliri ko, ha? Masakit yung kinagat niya sa akin, ha? I think they're having a nice time with you, you know. Aray ko! Diyos ko, kinagat ako. How do you ride camel? What's his name? His name is Hua. 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 Hello, Hua. Hua, bati tayo, ha? Be good, Hua. Be nice. Always lean back now because maybe they can go down once more. Diyos ko, nakaka-nervyos, ha? Lean back lang daw kasi baka lumuhod bigla. Medyo wild yata itong sa akin. You're a nice camel, Hua. Ngayon ko lang masusubukan kung paano maglakbay sa disyerto sa kanilang likuran. Aba, ang aming guide na si Omar, tila nag-e-exhibition pa. Ang tawag po sa mga camel ay barko ng disyerto. They can travel long distances. Kaya nilang malayong mga paglalakbay. At kahit walang tubig, walang pagkain,
mabubuhay sila. At napakahalaga ng mga camels dito sa disyerto, nabubuhay at naghahanap buhay. Siguro yung human civilization as we know it, hindi tayo nakarating dito kung hindi dahil sa mga hayop na ito. Masakit sa puwet, sa lower back. Para sa first-timer, hindi madaling sumakay. Ibang klase rin pala ang pagbaba. Muntik na akong mahulog. Mabuti na lang at nasalo ako ni Samson. Thank you. Thank you, Samson. You're my angel. Galing si Samson. Thank you. Kailangan ba bilisan? Baka magpalit ng isip. Thank you. You're really my angel. Today, you're my clown and my angel, Samson. Thank you. Kota na ba kayo? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Sa Dubai kasi, pwede kang lumipad. Skydiving! We are in Skydive Dubai. We are gonna jump off the plane. At ang kumasa sa hamon, walang iba kundi si Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. And how are you feeling right now? Hope lang kumapit yung sipong. Go warm up muna kami. Anna, and smile all the way. Na not once, kundi twice niya nang ginawa ito. Flying, I have a fear of heights, but with family here, you can conquer your fear. So I'm really happy to be doing this with them. What an experience. Sa mga naghahanap pa rin ng sakit ng katawan, eto pang para sa inyo, Desert Safari. Sakay ng mga 4x4. Please make it fast. Don't kill us slowly, okay? Ay! Diyos ko, day! Ay! Free fall ito! Wala siyang preno! Nagpaikot-ikot pa. Oh my God! Matapos ang halos isang oras na biyahe sa disyerto, saktong palubog na ang araw. Pero nagsisimula pa lang ang gabi. Akalain mo, sa gitna ng disyerto, may mga party-party! Can I join you? Oh, okay! We're from the Philippines. Yeah. Hinahamon nila ako eh. Hindi ko yata kaya ito. Ibang level sila. May ilang mga disyerto na rin po akong nakita pero sa malayuan. Itong disyerto ng Dubai, ang unang disyerto na natapakan ko, na-experience what it's like to be on the sand. Totoo pala yung mga nabasa ko, mga nabanggit na ikwento na ang ganda ng disyerto. At pag nakita mo to, alam mong may Diyos na lumikha. Kasi kahit kawalan ito, ang ganda pa rin niya. Mula sa kawalan na ito dito sa Dubai, may umusbong na katulad ng Dubai, parang milagro sa disyerto. Sabi nila, not all that glitters is gold.
Pero sa mga pamilihan dito sa Dubai, lahat ng kumikinang totoong ginto. Katunayan, sa pinakamalaking bilihan ng ginto rito, ang Gold Souk, hindi lang mga alahas ang ginintuan. Only in Dubai, the biggest and the heaviest gold ring in the whole world. Pati na rin, damit! 12 kilos of gold dress. Like covering all your body. Oh, wow. So Do you have something here that I can... Yes, okay. HM, o how much naman kaya ito? In dollars, it's 32,786. So, tingnan natin how much in pesos. Katumbas na ng isang house and lot. Sa tinaguriang The City of Gold, tara na't mag-shop ng Go Go Gold! Narito tayo sa kanilang Gold Souk kasi marami ritong mabibiling mga gold jewelry. Tip, pwede po ritong makipagtawaran. Tara! Ang pangunahing export syempre ng United Arab Emirates, langis. Pangalawa nilang export, gold. Mahilig din kasi sila sa mga bling-bling. Dito sa Gold Souk, may halos 400 mga tindahan na ang ibinibenta mga alahas na gawa sa tunay na ginto. Meron sila ritong dambuhalang gold ring na ang bigat 64 kilos. Pinalamutian pa ng mga kristal. Only in Dubai, the biggest and the heaviest gold ring in the whole world. Ang presyo nito, tinatayang nasa $3 million o mahigit 175 million pesos. Ang gold industry sa Dubai nagsimulang umusbong noon pang 18th century nung ang Dubai naging major trading port ng mga ginto at alahas na nagmula sa India, Africa, Europe at sa iba pang mga bansa ng Middle East. Kaya ang Dubai binansagan ding City of Gold. OMG! Totoo nga, may mga damit na gawa sa ginto. Sino naman magsusuot nito? Magkano kaya? Gaano kaya kabigat yan? Wow, Muhammad, this place is dripping with gold. How much do you think is the entire shop worth? I cannot say. Confidential. Yeah. Safe to say maybe billions or millions of dollars. It's around this. What are some of the more interesting things that we should know? For example, we have one of the iconic set in our museum is like more than 12 kilo. 12 kilos of gold dress? Yeah. Like a big shield. Oh, wow. So do you have something here that I can put on? The weight of the necklace around 400 grams. What kind of women would wear such heavy women who have a lot of money. Do they actually wear this thing? Usually they wear it for special occasion like wedding. You cannot wear this one as a daily use. Some of people they like to buy this as an investment. Meron din sila ritong gintong sinturon. How many kilos is it, you think? The belt alone is around 1 kilo. And the blouse? 2.5 kilo. Wow. So 3.5 lahat yan pag susuot mo. You have to be insured to wear this, yeah? You have to buy insurance. This is the safest city in the world. You don't have any security guard. There's no need for security. You are safe here. I have to remove this because I don't think I can afford this. But in case, how much is this? Around $32,000. So tingnan natin how much in pesos. It's 1.8 million pesos. Katumbas na ng isang house and lot. Okay, I can't afford this, Muhammad, so I have to take it off. At dahil hindi hamak na mas mura ang ginto rito kumpara sa Pilipinas at tax-free pa, hahanap ako ng pasok sa aking budget para may souvenir. I like the really modern design. I think I prefer this one. Yeah. Congratulations. We say in Arabic, mabrouk. Mabro daw, pero feeling ko nalugi ako. Sinapagastos ako. Maganda mag-invest sa gold sapagkat tumataas ang value nito over time. Kung iimbak mo lang yung pera mo, affected yung pera mo ng tinatawag na inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Unlike gold, tumataas ang presyo nito over time. Ang ilang mga ginto sa Gold Souk, idinidiretso sa tinatawag nilang gold refinery para iproseso at gawing gold bars.
At sa isang pambihirang pagkakataon, ipinasilip ng isang sikat na gold refinery dito sa Dubai, sa KMJS, kung paano ginagawa ang mga ito. Tumataginting na ginto. Totoo po ito. Walang bola. Haliho kayo at makakita tayo at makahawak ng totoong gold bars. Ang magtutour sa atin sa refinery, 15 kilos. Walang iba kundi ang kanilang mismong Chief Operations Officer na isang Pilipina, si Jamie. From local market, tsaka sa international din. Ito kunwari, saan galing to? Ito sa local market, sa Gold Soup. Tapos nabasa ko kasi dito, kunwari, 22 carats lang. Pwede nyo natataasan yung carats. Yes po. Bali yung 22 karat na yung gagawin namin 24. Ang mga natanggap na ginto, mabusisi nilang sinusuri sa laboratorio. Ang dami nating mga kababayan dito. Ayan o. Nakaka-proud po na magtrabaho ka sa isang industry na which is not common po sa Pilipinas. Ang mga pumasang ginto, tutunawin. Ito yung mga galing sa suko, yung mga hindi nabenta, tutunawin dito. And then they will make it into a bar. Ayan da, ibubuhos daw doon. There. Ito, interesting trivia. Once a year daw, pag nag-general cleaning sila, yung mga nahuhulog sa sahig, na patak-patak ng ginto, pati yung mga dumikit sa sapatos ng mga worker, kinukolekta nila lahat yon. Ganon kahalaga ang ginto. Wow! At saka, gagawin mo ng butil. So, pag naging ganyan na siya, Jane, anong next? Chemical refining. So, ilalagay siya sa reactor na may acid. At ang finished product, gold bars. Totoong totoo. Ngayon lang ako nakahawak ng gold bar. I can retire if I own all of this. So, bawat isa nitong gold bar na ito, 4.4 million plus ang presyo. Because there are 50 gold bars in these 2 boxes, 220 to 222 million pesos lahat-lahat. May nakilala rin ako ritong Pilipina na natupad ang kanyang gintong pangarap dito sa Dubai, si Mary Grace. Yup, medium. Na ukay-ukay live seller noon. Welcome back! Pero ngayon, may-ari na ng isang tindahan ng ginto. Hi kabayan, pasok kayo dito sa shop. Ito yung ating mga gold. Meron tayong mga chains. Ang kanyang mga paninda, presyong kabayan daw. Binebenta lang namin dito. Price from the factory. Meron din siya ritong ibinibentang diamonds. Ito yung ating pinakamahal na diamond na very, very rare. Meron siyang mga blue diamonds. Minsan umaabot to ng mga $10 million. At pabango na may ginto. 24 karat na gold perfume. Meron po siyang mga real gold. Pero bago raw kuminang ang kanyang negosyo, dumaan din daw muna siya sa mga pagsubok. Taga-Abra si Mary Grace. Pagka-graduate ko pa lang ng college noon, nabuntis na ako noon. Talagang struggle. Para may pantustos sa mga anak na mag-isa raw niyang itinaguyod, taong 2009, nakipagsapalaran siya dito sa Middle East. My first job dito sa Dubai ay sa travel agency. Kalaunan, nahulog ang kanyang loob sa isang banyaga at sila'y ikinasal. Nag-full-time lang ako, housewife. Kaya nag-isip ako kung paano ako magkaroon ng income. Large po ito, large! Hanggang pinasok niya ang pagla-live selling ng ukay-ukay taong 2016. 5 lang to, ang ganda. Ako lang yun mag-isa noon sa loob lang ng aking kwarto. Hindi ko na siya namalayan, dumami na yung aking mga paninda. Kumita man siya ng sariling pera, hindi pa rin daw naging madali para kay Mary Grace ang buhay abroad, lalo na't malayo siya sa dalawa niyang anak sa una niyang kinasama. Regret ko nga hindi ako nakauwi nung graduation. Yun siguro yung struggle naman dito ng mga OFW. Ganun. May sling po siya. Para makalimot sa lungkot, tumutok si Mary Grace sa pagninegosyo. Nagtanong yung mga customer namin kung may mga gold.
So, nagkaroon ako ng idea, okay, why not magdagdag ng gold? Ang pagbabuy and sell ng ginto, pumatok sa kanyang miners. Kaya mula sa kanyang maliit na kwarto, nagbukas siya ng sariling gold store nitong 2021. Dahil sa kanyang sipag, ang panganay niyang si Zaira, malapit nang maging doktor. Kinuha ko sila dito and yung anak ko, pinag-aral ko siya ng dream niya na course. Ngayon, natutulungan ko na lahat ng mga kailangan ng mga family ko. Kung dati, mag-isa lang nagbibenta si Mary Grace. Ngayon, meron na siyang 10 live sellers. Maging matyaga lang at saka wag mawawalan ng pag-asa. Hindi lang mga alahas ang kumikinang dito sa Dubai, pati na ang puso at kwento rito ng mga nagsisikap nating kababayan. Iyon ang ginto. Ito ang talagang hindi pangkaraniwan. Meron palang Pakistani na ang tatas magtagalog at nagdadrive siya ng taxi. At ang tawag niya sa kanyang sarili, si Taxi Pabebe. Siya si Biradar, Pakistani national, na mahigit 2 dekada nang nagtatrabahong driver dito. Magandang umaga. Magandang umaga sa'yo. Una, maligayang pag dito sa Dubai. Ang galing mo naman talaga magtagalog. Gali ka na, sakay tayo. Ako, gala-gala sa kasi dito madami kabayan ko. Tagalog? Para hindi mabagot ang libangan ni Biradar, pagva-vlog habang namamasada. Saan? Philippine, Mindanao, Cebu, Iloilo, Laguna, Pangasinas. Ako sa Manila. Ako sa Palawan. Palawan. Ako sa Visayas. Ambot ni mo, pag-ibig ka talaga. Ano yun? Make video, guwapo ha? Make filter ha? Ilang taon ka na? Ba't alam mo pati mga filter na yan? Ilang taon ka na? Filter? Ako? Yeah. Walaan mo? 40, 50. 50, but ako araw-araw masaya. Masaya. Paano ka natutong magtagalog? Kasi dito madami pasahero kabayan. Ikaw, Tagalog, Bisaya? Ilocano. Ilocano. Kuripot kami. Oo. Meron ka pasahero Ilocano? After 1 minute, I know. Kasi always calling, mura lang, libre. Manila, Ediwaw. Bisaya, Matapang. Ilocano, Kuripot. Pasensya ha. Charot lang. Bakit gusto mong mga Pilipino? Kasi kabayan, sobra friendly. Tsaka bungis-ngis. Alam mo yung bungis-ngis, wala masaya. masunod. Lahat kibigan and friendly. Kaya pala ko gusto ko kabayan. Kumusta ikaw? Kumusta buhay? Mabuti. Hanggang sa ginawa na rin niyang content ang pagsasalita ng ating lengguwahe. Bakit tawag sa'yo Pabebe? Dati isa may pasahero give me one funny word. Then he tell me when you have pasahero babae, you tell to her Pabebe ka. She galit, then you tell to her charot lang. So after that, I like this word Pabebe. Put my name Taxi Pabebe. Lahat pasahero talking about you, Jessica mabait, nakita kita. Ngayon ako sobra masaya. Hindi mo ako binobola? Ay naku, ako sobrang mabait, ako hindi sinunali. Mag-isa lang na namumuhay dito sa Dubai si Biradar. Ilan anak mo? 6. Pero yung kita, okay naman kita mo rito? Dito wala sahod, commission lang. Okay naman, nabubuhay mo naman okay. yung pamilya mo? Thank God, kasi meron ka trabaho. Si Biradar ayaw papaawat. Bago niya kasi ako i-drop off, nagpasample pa si Taxi Pabebe ng alam niyang Filipino song. May 3 baby akong nakita, mapayat, mataba, pero gusto ko isang likod, kwak, kwak. Ay nako, ako sobrang madala. May pasahero kabayan. Mula po rito sa Dubai, kasama ko ho si Taxi Pabebe. IKMJS9! Follow Jessica ko. Dito sa UAE guys, bihira lang umulan. Ang buhay ng mga kababayan natin abroad. Ngayon, madali na nating nasisilip sa pamagitan ng kanilang vlog. Hello everybody, this is Rachel. Kagaya ng vlogger na si Rachel, na 2 taon nang narito. Siguro pag nakakuha ko ng isang ganito, tapos umuwi ako ng Pilipinas, milyonaryo ako. Tubong Bungabong Oriental Mindoro si Rachel.
isang certified Buconera. Basta kaya. Katunayan, ang dingding ng bahay nila sa Bungabong nabalot ng daan-daang mga sash na napanalunan niya mula sa mga beauty pageant. Bawat corona, inaalay niya sa kanyang #1 na taga-suporta, ang kanyang Tatay Santo. Sobrang proud na proud siya, kaya hindi ko siya makakalimutan. Pero nitong 2021, si Tatay Santo namatay dahil sa lung cancer. Nag-ibang bansa ako. Nagtrabaho po ako as waiter sa isang restaurant dito. Luckily, nakita nila yung potential na pwede pala akong maging isang content creator. So guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching! Pero hindi lahat ng sumusugal dito sa Dubai may magandang karanasan. Gaya na lang ng nakilala namin dito na itago natin sa pangalang Charles. Nasabi sa akin na safe daw ang Dubai eh. Safe po siya, pero meron naman pong mga ibang cases po dito. May mga pinapatay din po dito, may mga ganun. Pero hindi po nababalita. Ang ilan kasi sa ating mga lalaking kababayan dito, katulad ni Charles, mainit daw sa mata ng ibang mga banyaga. Pag nakita po nila na maayos ka, malinis ka tignan, wala kang balbas, habol-habulin ka po ng mga ibang lahi po dito. Hindi yung mga locals. Hindi po. Catcalling po talaga dito madalas. At ang iba sa kanila, nagiging biktima ng sexual harassment. Pauwi na po ako. May sumusunod na po sa akin. Nung nagsara po yung lift, bigla niya po akong niyakap. Tapos pilit niya po ako pinaghahalikan sa liig. Yung kamay niya po pumapasok sa masiselang bahagi ko. Si Charles, pilit daw na nanlaban sa lalaki. Tinulak niya po ako ng malakas. Tumama po yung likod ko, nangihina ako. Pilit pa rin po siya. Yung mayakap. Kung bumukas na yung lift, nasipa ko po siya, tapos nasapa ko po siya sa mukha. Pero dahil sa takot, hindi na raw inireport pa ni Charles ang nangyari sa kanya. Sa pagkakaalam mo ba, dito sa Dubai, yung nangyari sa'yo, isolated o medyo common? Common po. Common. Ang dami ko din pong mga kaibigan na nakakaranas po ng ganito. Yung iba po, takot lang po sila magsabi. In case na ito po ay mangyari, meron din po tayong Office of Migrant Workers. At sila po ang nagtitake care ng mga cases ng mga nabibiktimang mga Pilipino. Mag-iingat na lang po ako para sa sarili ko, na hindi na po maulit kung ano man po yung nangyari sa akin. Alam nyo ba na ang isa sa pinakanaunang Pilipino na nakipagsapalaran dito, 5 dekada na ang nakararaan, hindi lang daw naging saksi kung paano unti-unting umusbong ang isang maunlad na bayan sa gitna ng disyerto. Isa rin siya sa mga utak sa likod ng tagumpay na ito. Siya ang prominenteng arkitekto at urban planner na si June Palafox. You cannot do a special on Dubai without featuring youth because young helped make Dubai what it is today. Dubai was life-changing in my architectural journey. The Khalifa of Dubai was sent by a bit of to look for me. December 1976, I got I'm underage. Dekada 70 nung nag-migrate ang pamilya ni Architect Palafox sa bahaging ito ng Middle East. Naalala niyo pa po nung ina kayong nakarating sa Dubai? Siguro airport ng Dubai to travel me 50 years back our Manila International Airport. Yung instruction ng rulers sa amin, make Dubai #1 city. Inalok siya na maging bahagi ng grupo ng mga urban planner at arkitekto na ang pangunahing proyekto bumuo ng isang lungsod sa gitna ng disyerto na kalaunan pala magiging tanyag sa buong mundo. This is some standard of Rolling 1970. Ito yung master plan nila. Ito yung old town. Then these are major activity centers like Burj Khalifa nandito. Si Architect Palafox nga raw ang pinakabata noon sa kanilang team. Siya rin ang nag-iisang Pilipino. Ito yung mga Dubai then and now. Kawang Pilipino talaga. And then we encourage more vertical cities instead of urban sprawl. And the rest is history. Ika nga, matagal na rin nakabalik ng Pilipinas si Architect Palafox. At maging siya, hindi raw makapaniwala kung paano ito nagawa ng Dubai. Sir, you were doing very well in Dubai. Paano ko kayo napabilisib ng balik nito? Ang hirap nga magpaalam. Pinuntahan pa kami sa bahay na, why are you leaving? If there's something wrong, and report. Maybe it's about time I don't think. Ang tanong ko, Architect Palafox, kung kinaya po ng Dubai, kaya rin mo kaya ng Pilipinas? Kaya natin with success formula or well-burning Dubai. Ang populasyon ng mga Pilipino dito sa Dubai, halos 250,000 na.
may isang lugar dito sa Dubai na parang Pilipinas na. Mula sa sentro ng Dubai, bumiyahe ang aming team ng halos 30 kilometers patungo sa itinuturing na home away from home ng marami nating mga kababayang narito, ang Al Satwa. You know, Manila. Hello! 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 Kamusta kayo? Para tayong nasa Pilipinas lang Kamusta ba? Day off ba ngayon? Oh, day off nila. Wala pa kaming 5 minuto rito. Nag-ipon na yung mga kababayan natin. Ang dami talaga nila. Ayan, nagta-traffic na dahil sa atin. Kahit ang may-ari, hindi naman Pilipino, nilalagay nila yung mga salita natin. Katulad nito, Zain Ukay Ukay. Ba, may restaurant na ang pangalan ay Luneta. May kainan na ang pangalan Jeepney. Lagi naman daw mahaba ang pila sa bakeryng ito. Pan de coco, Spanish bread, cheese bread. Ang may-ari nito, isang Pilipina, si Chaida. Anong pinaka-best seller nyo ba? Alvisal. Yung pinagkaiba namin sa ibang Sarap. Parang yung pandesal lang sa kanto dyan sa atin. Magkano ho pala ito? 50 pills po yan. 8 pesos mahal, pero malaki. Ang mga empleyado ni Chaida, syempre, mga kababayan din natin. Mga taga saan kayo? Batangas, Ilocano, J. Ilocos. Isabela. Bicolana. Si Kuya. Kapampangan. Ikaw, ate. Davao. Dekada 90 raw nung nagsimulang manirahan ang mga Pilipino dito sa Al Satwa. Ang kanilang mga inuupahang apartment dito, mga dating tahanan ng mga Emirati na piniling tumira sa tinatawag nilang New Dubai. Ang tiga-Alaminos, Pangasinan na si Jomar, dito umupa sa Al Satwa para raw makatipid. Kamusta? Apayag sangit ka. Na-overwhelm. Privilege ko po. Pinatuloy kami ni Jomar sa kanilang apartment na kung tawagin nila partition. Ang isang one-bedroom unit kasi hinati nila para magkaroon ng 2 kwarto. At bawat kwarto, nilagyan pa ng divider na tela at plywood para magkasya ang 3 hanggang 4 na tenant. So parang bed space lang talaga yung uupahan mo habang nagsisimula ka pa lang. Sige. Okay. Magkano ang upa sa ganitong space? Sa taas po, 600. 600 dirham. Yes, maabot po yun ng 9,000 to 10,000 po. So, bawat space po dito may kurtina. Opo. Yun yung nagbibigay sa kanila ng konting privacy. Maayos naman yung CR nila. Ang problema, mainit lagi yung tubig nila. Balcony sila. Balcony, ma'am. Dito po kami nagtatambay. At sampayan. Dito nahahanginan ka. Yes po. Bago nakipagsapalaran sa Dubai, 11 years munang nagturo si Jomar sa isang private high school sa Pangasinan. Bakit ka napadpad ng Dubai? Sa hirap po ng buhay, since na may edad na po yung mga magulang ko, may pinapaharal po akong kapatid. Kailangan ko pong makipagsapalaran po. Pwede bang malaman magkano ang sweldo mo dito? Ma'am, bali ang sweldo ko po, ma'am, is 2,400 dirhams po. Tapos 600 po dito ay nababawas papunta bayad sa bahay po. Yung natitira pong 1,800, 1,600 po doon ay naipapadala ko po sa Pilipinas. So magkano na lang natira sa'yo? 200 dirhams po. Taong 2017 naman, nung nagtrabaho sa Dubai si Ria, lahat ng kanyang pagsisikap, alang-alang daw sa kanyang anak. 1 taon lang po, umalis na po. Lumaki yung anak mo na wala ka doon, te. Masakit po. Okay ka lang? Opo, pero kailangan kasi nag-iisa lang po ako. Kaya salamat sa anak ko. First honor pa siya ngayon, ma'am. Wow. Proud na proud po. Si Mia naman, 6 na taon nang hindi nakapiling ang mga naiwan niyang anak sa North Cotabato. Kaya mahirap. Kaya budget lang muna. Hindi nila alam mahirap mo. Ngayon makikita nila. Ganito pala yung tinitiis ni nanay. Masarap lang po yung salitang abroad. Oo. Pero in reality po kami na nandito, it's mahirap po.
mahirap, malayo sa pamilya. Tunay ngang ang Pilipinas nasa puso. Kasay kabayan, sobra friendly. Kaya kahit saan man tayo mapadpad, dadalhin natin doon ang ating bayan. Para tayong nasa Pilipinas lang Ang rangya at yaman ng mga Emirati dito sa Dubai, hindi lang makikita sa nagagandahan at nagtataasan nilang mga building. Bakas din ito sa kanilang mga pananamit, lalo na sa mga babae. At ang isa sa mga in-demand na fashion designer dito sa Dubai na ang mga suki mula lang naman sa mga royal family ng Middle East. At bigating international celebrities, walang iba kundi ang kababayan nating si M5 Michael Cinco. Pwede ba namin makita kung ano itsura mo pag walang glasses? Ang tanong, how much? More. Oh my God, halika na, uwi na tayo. Nakakatuwa makita yung kanyang pangalan, no? Michael Cinco, Dubai. Michael Cinco, thank you ha. Nagpapa-interview ka uli sa akin. It's an honor for me to be with you again. Sa kwartong ito, nakadisplay ang mga gawa niyang traje de boda o wedding gowns. This is the room for bridals. This is the latest collection. Ang amazing. And if you can see, it's more on detailed embroideries, a lot of crystal work on it. Nakita ko yung skirt na yan dun sa suot ni Pia Wurtzbach during the Miss Universe pageant sa Manila. At saka si Marian Rivera pala. Yes, it's very important for a designer to have his own DNA, like design aesthetic. You must have your own look that people will recognize. Yung anak nung may-ari ng Swarovski, ikaw yung gumawa ng gown. Viral din yung wedding dress niya. How long does it take para gawin to, Michael? It takes 1,000 of hours to finish it, just for the embroideries. At saka paggawa pa nito, sometimes it takes 2 to 3 months. Wow. Yeah. Ang tanong, how much? Well, how much is how much? Ang minimum price ko sa wedding dress is 200 pesos. Pero paggawa pa rin kayo. So siguro to sabihin ko, mga 5 million to? More. Oh my God, halika na, uwi na tayo. Welcome to the couture world of Michael Cinco. Nandito naman sa kwartong ito, ang kanyang couture pieces o yung mga damit na pinasadya talaga ng kanyang clients. This is made of liquid satin. Para kang nagdamit ng tubig. Now, ito na. Ipinakita rin sa amin ni Michael ang isa sa pinakamalaki niyang creation, ang robe na ito na mahigit 20 meters ang haba. Grabe, nakakamangha. So you can see a lot of Egyptian symbols and Egyptian hieroglyphs. Ang kanya raw inspirasyon dito, ang isa sa pinakasikat na reyna ng Egypt, si Queen Nefertiti. When the Egyptian government saw this collection, they invited us to go to Cairo to do the exhibition. So it's a robe, so you just have to put it. Lang. Yeah, it's a robe. Suot mo kayo dali. Ay, suot ko, dali. Wow! Kanya-kanyang trip. Kanya-kanyang trip lang po yan. Ang ganda. What an honor. Nasuot ko yung biggest or one of the biggest gowns and heaviest na nagawa ni Michael Cinco. Bigat lang sa totoo lang. Sa aking mga kinasasakupan, nasaan ang sagala? Tara! At nandito na lang din tayo. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na magpagawa kay Michael ng sarili kong Michael Cinco piece. Bigyan ako ng award dito sa Dubai. So, nagpagawa ako ng jacket lang over my dress. So, i-fit ko ngayon. Kinakabahan lang ako magkano kaya. Very classy. Ang ganda. O parang malaki masyadong sleeves.
Liitan siguro konti. Parang lumit ka, ha? Pumayat daw ako, sabi ni Michael Cinco. I will take that as a very nice compliment. What are the chances in one frame, Michael Cinco and Ezra? Anong meron ang Dubai na nandito kayong dalawa? We used to work as an in-house designer before we established our own business. Wow. You can create whatever you want, and there's no limit with the budget. Go in there, I be here. I'm victim of discrimination, but you know what's my secret? Ano? I kill them with my talent and kindness. Yeah, kasi ang Pilipino adaptable. Marami na ngang nabihisang malalaking pangalan si Michael. Mula nung una ko siyang nakapanayam, taong 2011. It was my first TV exposure. Ah, talaga? Yes. Wow. What an honor na kami yung nag-introduce sa'yo sa Philippine TV. Honor. Konting throwback lang tayo, Michael. Kwento mo naman yung iyong stint o yung iyong break na nakuha sa America's Top Model. Oh my God. This was my first ever interview. And I'm so proud and I'm very grateful na ikaw yun. Yeah. It's my honor, Michael. Ang nagstay sa akin na sinabi mo nung na-interview kita. When I was a kid, very ambitious. And mahilig ako managinip ng mga bagay ng gising. Ang feeling ko sa window na yun is French window. Yung dagat naman ng summer, ang ini-imagine ko is French Riviera. You know, sometimes when you grow up to a place na it's not really as grand as beautiful as I imagined. So your imagination run in wild abandon. Became creative without the resources. You make your own dreams. Dito sa Catbalogan, Samar, namulat sa simpleng pamumuhay si Michael. Panlima, sa 8 magkakapatid. Nung mga bata kami, wala kaming electric fan. Meron lang kaming ilaw. Lagi lang po kami naglalakad pag pumapasok sa eskwela. Wala kaming sariling bahay. Pero hindi raw naging hadlang ito para tahiin ni Michael ang kanyang pangarap na maging fashion designer. At ang kanyang naging first client, ang kanyang ate Myla. Nung mga bata po kami, pag naglalaro ng mga Miss Universe, siya po yung nagdadamit sa akin. Mga kumot lang po yun. O tuwing walang pasok, nandun sila yung mga kaibigan niya. Naggugupit-gupit po sila ng mga paper dolls. Every time na may mga sinasalihan kaming contest, siya yung gumagawa ng mga costumes namin. At an early age, very focused siya sa goal niya. Pero ang kanyang yumao ng amang si Benito, tutol daw sa pangarap ni Michael. Of course, when you're LGBTQ+ community, you always have problem with your parents when you're growing up. Pero ang kanyang nanay Restituta, tanggap kung sino siya. Nung nagkolehiyo, hinabol ni Michael ang kanyang big dream sa big city. Nag-aral siya sa Maynila, nakapagtrabaho sa ilan sa mga hinahangaan niyang designer. Hanggang taong 1993, nakipagsapalaran siya sa Saudi Arabia. Culture shock ako doon. But being Filipino, I easily adapt to the culture. Pero ang kanyang big break nangyari nung lumipat siya sa Dubai taong 1997. I was assistant designer of one of the biggest fashion houses here in Dubai. And the first client that they gave me at that time was one of the royal families. Luckily, they like it. Dahil sa kanyang pagsisikap, ang pamilya ni Michael sa Samar hindi na ngayon nagsisiksikan sa kanilang tahanan. Pinatayuan kasi sila ni Michael ng mansyon na ang disenyo parang White House sa Amerika. Kamakailan lang, umuwi si Michael para makilahok bilang ermano sa taunang pista sa Catbalogan, Samar, kung saan ipinarada niya ang ilan sa kanyang mga obra maestra. Hindi rin daw kukupas ang kanyang suporta sa talento ng mga kapwa niya Pinoy designer. Katunayan, minsan pa siyang napag-usapan nung dinipensahan niya ang mga ito. Beautiful things in this world are not free. In other words, magbayad ka. Do you want to clarify I just want to clarify. May nakita kong isang famous influencer at saka famous celebrity na panay ang ano nila ng mga nabili nilang damit. So sabi ko, bakit itong mga celebrities at saka famous influencers, panay ang
pasikat nila. Pero bakit pag sa mga Filipino designers, parang ayaw nila magbayad? So the point was, hindi ka naiinis dun sa mga nagpapalibre. Yes. Ang naiinis ka Na na bakit? tinatangkilik nila yung mga foreign. That's true. It's okay, libre, if it's the Filipino designer who really wants to dress them up. I think you have to value the craftsmanship and the time of the Filipino designers. Hindi ko rin pinalagpas na itanong ang nasa isip ng marami sa atin. Bakit ka nakalagi daw naka-shades? I'm a very shy person. Pag maraming tao, pag nakita kanila ang laki-laki ng salamin mo, so hindi sila makatawad. Kasi pagdating mo pa lang, walang tawad-tawad dito, madam. So bawal tumawad. Actually, the real reason, I think in 14 years ago, talagang I had a very severe vertigo attack na akala ko mamamatay na ako. Sabi ng doctor ko na huwag ka daw masyadong sa mga maliwanag. Pwede ba namin makita kung ano itsura mo pag walang glasses? For how much? Hindi namin kaya yata. Meron kaming inihandang sorpresa para kay Michael. From the Philippines to Dubai with love. Please continue to be an inspiration and blessing to others through your generosity, kindness, and positive outlook on life. This is one of my best friends. Thank you for everything. I'm always here. I love you. Oh, di ba? Grabe din siya mag-emote. Michael, thank you for everything. I love you, anak. Social dyan si Mother. Nakasalamin. Ginaya ka niya. Bigay ng mami mo. Oh my Rosalie. God. Thank you so much. You know what? My mother is very religious. She's the one who taught me to believe in God, to always have big faith. Oh, thank you so much. Naiyak naman ako. When you don't have really the means in life, what you have to do is to just pray. And I'm very glad my mother taught me that. What if in Catbalogan or somewhere in Samar, may batang katulad mo noon? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Anything in this world is possible. Kahit saan ka galing, if you believe that you can make all your dreams come true if you work hard, then dreams will happen. To dream your impalpable dream. Thank you, Michael. Maraming salamat. It's always a pleasure. It's really an honor for me to be interviewed again, and I'm so blessed because you're the first ever who trusted me. You're the first show who ever interviewed me when I was still unknown at that time. Kasi deserve Because mo naman of you. yun. Watawat ng Thank you so Pilipinas, much. minawagayway mo. Hindi na lang dito sa Dubai, kahit na sa Amerika, sa Hollywood. Proud Always of you. proud to be Filipino. Yes. Susunod, ang bumubusog ngayon sa mga taga-Dubai. Sinong mag-aakala na nooy walang-wala? Ang restaurant owner kasi ngayon na si Jennifer, dati pa lang basurera. At the age of 5 years old, nagbabasura kami bago pumasok sa school. Yun yung aming kinabubuhay. Paanong mula sa pagiging basurera, kumikita na si Jennifer ngayon ng humigit kumulang 16 million pesos kada buwan? Naalala ko kasi yung sobrang hirap namin noon. There's... Oh, Mang Ibe! Kumusta? Parang pwede to eh, oh. Ayos ah! I-makeover din kaya natin yun. Sige, next time. Tara! Dapat ganito, kapuso. Hatid sa inyo ng Unilab at Breeze. May kakaibang pa-contest sa Iloilo. Palakasan ng sigaw!
Sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan at buhay, gusto nyo rin bang sumigaw ng pagkalakas-lakas? O teka, ang iyong boses, ireserba muna. Dahil ang pagsigaw, pwede palang magkakitaan. Dahil dito sa bayan ng Sara sa Iloilo, ang may pinakamalakas na sigaw, mag-uuwi ng trophy, merch o merchandise at tumataginting na 500 piso. Mag-ingay para sa kanilang Loudest Mouth Challenge. Ang nasa likod ng paandar na ito sa isang motor show, ang grupo ni Christopher. Simple lang ang mechanics. Ang may pinakamalakas na sigaw habang nakaluhod, panalo! Nakaload po sila kasi para po sumakto yung sigaw nila sa decibel meter po namin. Nagamit po ito para panukat ng tambutso ng motor. Kaya ito na rin yung ginamit namin para masukat kung gaano kalakas yung kanilang sigaw. Ang nakuha ko po ay 126.7. Kung handa na ang inyong mga eardrum, let the competition begin! Napapaligiran na namin kayo! Ang unang kalahok, let's make some noise sa aspiring criminology student na si RV. Kaliwa! Si RV, malakas ang loob, lalo't 10 loudest mouth challenge na ang kanyang nasalihan kung saan 3 beses na siyang nanalo. At para ma-relax ang kanyang lalamunan, pumapahid po ako ng luya dito sa lalamunan para hindi sa mapaos at malakas po yung sigaw. Nagsasalamin ako tsaka jacket para hindi po makita yung itsura ko kasi po nahihiya po ako. Madaming tao, sir. Sino dito mayayain, pre? Yung napanalunan ko po, binibili ko ng ulam tsaka panggasto sa loob ng bahay. Ang contender 2 naman, ang basketballistang si Macmac. Ikaw! Firme ako kasi sa basket. Yung mag-pass break, pasa, kag isa pa mag-maniko, mga kontra wala sir. Sa totoo lang daw, kasubuan lang ang pagsali niya sa Loudest Mouth Challenge. Nabuyo lang ng kanyang mga katropa. G naman daw si Macmac, basta't wag lang daw manood ang kanyang crush para hindi raw siya matameme. Mauya ko kay kung ara siya, base kiligon ako. Ang huling kalahok, pinakabata na sasabak sa Loudest Mouth Challenge, ang small but terrible at 13 anyos na si MJ, anak ni Mylene. Si MJ, batak talaga sa sigawan, lalo na sa tuwing naglalaro siya ng online games. Pinagsasabihan ko yan, naan mo yung boses mo. Kaya ingay mo na. Lagi siya inaasar ng kapatid niya. Pero wag lang daw nilang antayin na magalit ang kanilang nanay Mylene dahil sure ball na taob sila. Sabi ko, tigil na kayo! Ang ingay-ingay nyo! Pagbibili niya ng bike yun. Kaninong boses kaya ang magiging makabasag tenga sa Loudest Mouth Challenge? Ang unang sumalang, si RV. Nagtala ng 128.5 decibels. O sing-lakas ng chainsaw. 2 araw po, masakit po yung lalamunan ko after ng event. Pasa mo! Pasa mo! Pasa mo! Pasa mo! Ang sunod na sumigaw, si Macmac. Banday! 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 Ang kanyang crush, hindi raw nakapanood. Awit! Kaya si Macmac napasigaw tuloy with feelings. Banday! 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 Ang kanyang nakuha, 127.8 decibels. Kapos!
Nasadya naman kayo naka-hidra ko. At last but not the least, si MJ. Ang kanyang score, 128.1 decibel lang. Hinayang talaga kasi yun lang lamang niya. Sabi ko, kuya, dapat nilakasan mo pa para ikaw yung nanalo. Ang nanalo, si RV. Pera po nakukuha ko sa Loudest Mouth ay ginagasto ko po sa allowance tsaka sa loob ng bahay. Pero ang mga eksperto may paalala. Ang pinaka nabubugbog talaga dito, yung vocal cords natin. Pwedeng mamaga, pwedeng magasgas, eventually pwedeng magkaroon ng tinatawag na vocal trauma. Pangalagaan na lang po natin ang ating boses, pinapahinga natin ito at umiwas po tayo sa mga gawain na nakakaabuso sa ating vocal cords. Lahat naman po ng participant is safe kasi po bago po sila maglaro is chinecheck po ng safety responder. Meron ding pumuna. Bakit sa contest na ito, sumisigaw sila habang ang nasa harap nila, babae? Hindi natin tinatrato ang mga kababaihan bilang source ng entertainment o ng katatawanan. Dapat tinitingnan natin sila sa kung ano ang kabuuan nila base sa kanilang abilidad at husay. Hindi po namin intensyon na maging malaswa yung aming show or event. Sa mga may negative comments po, ako po ay humihingi ng pasensya. Ang nilalaman ng ating kalooban, huwag pigilan. Sabay-sabay nating isigaw. 1, 2, 3. Sa Davao Occidental, akalain nyo, pinag-aalaga ng mga tigre. Sinong nasa matinong pag-iisip ang papasok sa lungga ng mga tigre? Siya. Gwapo yan magtrabaho, nakas tiger, tapad kay paspas kay. Nakikipag-usap pa siya sa mga ito habang pinipinturahan ang kanilang kulungan nang wala man lang suot na kahit na anong pamproteksyon. Gawa na si Thor, gawas na si Thor. Ang walang sinasantong mga tigre. Nakuha pa nga niyang pagalitan. Sige! Sige! Basta inyo lang ako magbihid, dili, manghilabot. Ha? Nariyang nakipaghabulan. Nakipagtulakan. At harutan pa siya sa mga naglalakihang tigre sa swimming pool. Siya ang tinaguriang Tiger Whisperer ng Mindanao, si Al. Tagapag-alaga ng 7 Siberian Tigers dito sa loob ng isang compound sa Malita, Davao Occidental. Sir, go inside. Ang mga tigre at si Al tila naiintindihan ng isa't isa. Sit down. Very good. Lansangan ang naging malupit sa kanya, pati ang sarili raw niyang ama. Binubugbog niya kami magkakapatid sa konting pagkakamali. Bugbog na akala mo pagmamahal ba ito? Para takasan ang pangmamaltrato ng kanilang ama, si Jennifer na masukang kasambahay. Pero hindi rito natapos ang kanyang kalbaryo. Ipinakulong daw kasi siya ng kanyang amo. Pinagbibintangan niya ako na kinuha ko yung pera niya. Iyak ako ng iyak. Kahit mahirap kami, hindi kami turuan ng nanay namin magnakaw. Matay yung tatay ko, sabi ko sa nanay ko, mag-a-abroad ako. Pagdating sa Dubai, naging waitress si Jennifer. Kung ano-anong racket din daw ang kanyang pinasok. Nagbenta ng mani, kakanin, at make-up. Ang kanyang mga kliyente, yung ding ating mga kababayan doon. Nakita ko yung opportunity sa Dubai. Pagka masipag ka, marami kang kapagkakitaan. Naging dealer din siya ng encyclopedia. Dito niya naging kliyente ang kababayang si Rito, na kalaunan kanyang naging mister. Nahulog yung loob ko sa kanya. Sa Dubai kami kinasal, sa Dubai kami nanirahan.
Sina Jennifer at Rito nagkaroon ng 3 anak, pero ang kanilang relasyon nagkalamat nung si Rico nawalan ng trabaho. The more ako nagsisikap, the more akong nag-iipon, siya naman yung naglalaspag. And masakit sa akin yun kasi ang hirap kumita ng pera. Ang kanilang pagtatalo na uwi sa pisikalan. Kinuha niya yung kutsilyo. Sobra akong takot. Si Jennifer tuluyang hiniwalayan ng mister at mag-isang itinaguyod ang kanilang mga anak. Kahit hanggang ngayon naalala, ang hirap. Alam mo yung, bakit sila maayos yung buhay nila? Bakit ikaw, 3 na trabaho mo pero hindi ka pa rin makasurvive? Kulang pa rin. Pero sa panahong siya'y pinakalugmok, muli siyang nakatagpo ng bago niyang makakaagapay sa buhay sa katauhan ng Amerikanong si Doug. Na-meet ko sa Sir Dog with a common friend. Parang love at first sight sa amin. This woman's beautiful and I can see myself being with her for a long time. I can see myself just connecting with her, you know, like how we automatically just clicked, how we had the same likes, how we had the same desires, had the same passion. Sina Jennifer at Doug hindi lang sumugal sa isa't isa, pati na rin sa negosyo. She worked so hard to support the kids, and that's when we had the idea to come up with the restaurant. This was the perfect woman to join with. Ang naisip nilang itayong business, Korean Barbecue Restaurant o Samgyupsalan. Ang kanilang Samgyupsalan, unti-unti nilang napalago. Ang aming po mga customer lagi dito is nanggagaling pa po sa iba't ibang lugar dito sa Abu Dhabi. Hindi mo masasabing boss para lang siyang kaibigan na madaling lapitan. Kung noon, barya-barya lang ang nakukuha ni Jennifer sa buong araw na pamamasura, ngayon, ang kinikita ng kanyang mga samgyupsalan, umaabot lang naman ng 16 million pesos kada buwan. Bongga! Ang hirap kasi maging mahirap. Gutom ka, pero walang pagkain. Ngayon sa Dubai, 4 ang aming restaurant. And she worked so hard to move up to where she is right now. Kaya ang dating nakatira sa barong-barong, nakapagpundar na ngayon ng sariling bahay sa Dubai. Nakapagpundar na rin si Jennifer ng mga ari-arian sa Pilipinas. Kabilang na ang 3-story na bahay na ito sa Pampanga. Ang isa raw sa mga sikreto ni Jennifer, pagiging masinop at praktikal sa buhay. Hindi kami bibili ng mga mamahalin. Nag-uukay-ukay pa kami minsan. Proud ako sa kanya. Siya lang ang anak ko na talagang itinaguyod niya yung buhay niya, yung pamilya niya, yung mga anak niya. Really proud of her because she really worked hard from bottom and then now she's like at the top. I feel really blessed to have her as my mom. Kamakailan lang, sina Jennifer at Doug umuwi ng Pilipinas. Welcome to Philippines. At isa sa mga binisita ni Jennifer, ang dati nilang tirahan sa Las Piñas. Dito po ako lumaki. Itong area na to ay puro squatter. Naalala ko kasi yung sobrang hirap namin noon. May mga moment na kailangan namin, ayun, gusto kong kumain pero walang pagkain. Ang nakakaantig na tagpo sa aming pagbabalik. Herman's Nata! Oh, Mang Ibe! Kumusta? Parang pwede to oh. Ayos ah! din kaya natin yun? Sige, next time. Tara! Dapat ganito, kapuso. Hatid sa inyo ng Unilab at Nescafe Original. Hindi bagyo o habagat ang nagdala ng matinding takot sa isla ng Boracay sa Malay, Aklan sa linggong ito. Kundi ang namataan ditong palutang-lutang at lumalangoy na buhaya. Medyo na-shock. First time pa namin na masaksihan na nagkaroon po mismo ng buhaya dito sa Boracay. Paano
Anong sa paraiso ng mga turista, nagkaroon bigla ng buwaya? Buwaya sa Boracay? Buwaya! Buwaya! Umaga pa lang daw nitong Huwebes, may napansin na ang mga hotel staff, kabilang si Marlon, na kung anong palutang-lutang sa dagat. Parang kahoy lang po. Hindi po kami sigurado. Pero nung anurin daw ito, malapit sa dalampasigan, dito na sila nang hilakbot. Nakumpirma kasi nilang ang tila nakikiswimming sa mga turista, buwaya. Sa tansya nila, nasa 8 feet ang haba, mas malaki sa tao. Nagulat din po kami at nagtataka po kami kung bakit may buhaya po dito kasi sa tagal na po namin dito nakatira, ngayon lang po nangyari. Ang mga kawani ng barangay, Philippine Coast Guard, ang MDRRMO o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources agad nagtungo sa kinaroroonan ng buwaya para i-rescue ang buwaya at mailayo rin sa panganib ang mga turista. Hinuli nila ito. Hinagisan nila ito ng lambat. Pero nakawala ito at lumubog sa tubig. Medyo pupunta sa malalim, kaya lang tinatangay siya ng alon pabalik sa tabing dagat. So hindi siya makapalaot. Noong mga oras na yon, nasa 30 mga residente na ang nag-aabang sa dalampasigan na minamatyagan kung saan sunod na lulutang ang buwaya. Dulo-dulo ng baybay, palipat-lipat siya. Pag may maraming tao dito po sa dulo, babalik po siya sa kabilang dulo. Kaya habol-habol din po namin. Hanggang sa muli itong lumitaw. Ilang metro lang ang layo kung saan ito unang namataan. Muli nila itong tinangkang lambatin. Nung una kasi, nahirapan silang huliin kasi yung lambat nila maliit lang. Saka di pwede sa medyo malalim. Pero sadyang madulas ang buwaya. Kaya ang mangingisdang si Jimmy, pinahiram na ang kanyang lambat. Mas matibay talaga yung ginamit namin kasi pang malakihan talaga yung isda. Nilatag namin ma'am sa malayo sa kanya para hindi siya mawala sa paglutang para makita namin kung saan namin ilalagay yung lambat. Pagkatapos, dahan-dahan nilang hinila ang buwaya sa dalampasigan. Hindi naman kami nakaramdam ng takot. Mahuli lang namin. Nagtutulong na lang kami. Nung nakarating na ang buwaya sa Pampang, ang tricycle driver na si Efren, naglakas loob itong lapitan para talian ang bibig nito. Mga 3 di pa siguro simula ang paglitaw niya. Pinuntahan ko po yung buhaya, ipasok po yung tali. May mga talaba na po yung katawan, parang matagal na po siya sa tubig. Wala naman po siyang sugat, maayos naman po yung katawan niya. Kaya lang parang siguro sa lakas ng alon, parang nanghihina na rin. At para hindi raw ito magpumiglas, tinakpan nila ito ng kumot. Ang nakataling buwaya, isinakay sa stretcher at pinagtulungang dalhin sa opisina ng City Environment and Natural Resources ng Malay na nasa kabilang isla pa. Ang buwaya na pag-alamang isang Crocodylus porosus o saltwater crocodile. Nasa pangangalaga na ito ngayon ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO ng Malay. Ang sukat po niya ay nasa 250 cm or 2.5 meters. 8 feet po. Yung lapad po niya is nasa 25.5 cm. Yung kanyang kilo, nasa 50 to 60 kg. Ang mga saltwater crocodile sa karagatan talaga ang habitat o hindi kaya sa mga bakawan, ilog o mga lawa na konektado sa dagat. Pero dito sa isla ng Boracay, ngayon lang daw sila nakakita nito sa dagat. Buhaya! Buhaya! First time po ito and unexpected talaga. Very rare siya na occurrence sa Island of Boracay. Kaya palaisipan pa rin kung saan ito nanggaling. Kung titingnan kasi natin yung wind direction, since nakabagat, tingin lang namin dito, it was originated talaga sa Mindoro, Romblon, or Palawan, in which meron po talaga silang mga crocodile population doon, or dahil sa baha, nakalabas po yung alaga nila. Pero as of now, wala pa pong mga reported na nag-claim po ng buwaya. Samantala,
Samantala, dahil sa buwaya sighting sa isla ng Boracay, may ilang mga residente at turista na takot tuloy lumapit sa dagat. May takot po, syempre, yung safety po namin. Pero may dapat nga ba silang ikabahala? Safe po ang Boracay. Naka-heightened alert po lahat ng mga tagabantay natin sa karagatan natin sa isla ng Boracay para ma-maintain po yung safety ng bawat swimmers. Sa bahang dulot ng habagat at ni Karina, may nakitang sawa. Ay, ang laki ng ahas. At nag-viral. Sa Boracay naman, sa kauna-una. Ang restaurant owner na si Jennifer, Pasok po tayo! dati pa lang basurera. At the age of 5 years old, nagbabasura kami bago pumasok sa school. Yun yung aming kinabubuhay. Paanong mula sa pagiging basurera, kumikita na si Jennifer ngayon ng humigit kumulang 16 million pesos kada buwan? Ang hirap kasi maging mahirap. Gutom ka, pero walang pagkain. Ngayon sa Dubai, 4 ang aming restaurant. Kamakailan lang, sina Jennifer at Doug umuwi ng Pilipinas. Welcome to Philippines. At isa sa mga binisita ni Jennifer, ang dati nilang tirahan sa Las Piñas. Dito po ako lumaki. Itong area na to ay puro squatter. Nandun sa may saging, nandun yung bahay namin. Naalala ko kasi yung sobrang hirap namin noon. May mga moment na kailangan namin, ayun, gusto kong kumain pero walang pagkain. Parang hindi ko masukat akalain na nalagpasan ko yung buhay na yun. Si Jennifer, na dati wala halos makain, ang siya namang nagpamerienda ngayon sa mga bata sa lugar. At dahil batid niya ang kahalagahan ng edukasyon, namigay rin si Jennifer ng scholarship program para sa mga anak ng kasama nila sa simbahan. Oh, my love letter. Thank you! I hope na itong maliit na bagay na to ay makatulong sa mga estudyante at lalo silang magsikap na mag-aral. Maraming salamat po dahil isa po ako sa nagpili nyo. Mag-aaral po ako ng mabuti para po mapagdan ko po ang inyong mabuting loob. Kung ikaw ay dapang-dapa ngayon ang kwento ng namumulot ng basura noon, sana magsilbing inspirasyon para pulutin din ang sarili at bumangon patungo sa buhay na pinapangarap. Ako naniniwala ako na magtiis ka ng magtiis nang ma-reach mo yung goal mo. Darating ang panahon, iiyak ka, not because you are in pain, but because you are full of blessing. Pauna pa lang po yan sa mga espesyal naming handog para sa inyo sa ika-20th anniversary ng ating programa at kwentuhan. Antabayanan po ang iba pa naming mga pasabog. Mula rito sa tinawag nilang Land of Dreams ng mga kababayan natin dito sa disyerto. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Antabayanan ang iba pang paglipad ng aming team. Mula po rito sa Dubai, IKMJS na yan. Hello, love, Dubai!